Chapter 42. Finale. Wife! Wake up! We're here! Napangiti ako nang pagmulat ng mata ko ay nabungaran ko ang asawa kong si Clark. Nangiting-ngiti habang marang hinahaplos ang malaki kong tiyan. Walong buwan nang tinadala ko at sa loob ng ilang buwan kong pagbubuntis, naging hands-on si Clark sa magiging baby namin. Lahat ng magustuhan ko binibigay niya sa akin. Kahit minsan weird ito. Kahit na madalas ay puyat ito dahil sa kalagitnaan ng gabi, may mga gusto akong kainin. Every step ng pagbubuntis ko nandoon siya. Malayong malayo sa pagbubuntis ko sa kambal na mag-isa lang ako. At kulang ang salitang masaya ako ngayon. I'm far from being happy with my husband and children. Lalo pat excited na ang lahat sa pagdating ng anghel namin na si Clarence Montesiara. It's a boy. At kinatuwa ito ni Claudia dahil siya pa din daw ang only princess ang dati niya. Dad, hindi ba pwedeng sa Davao na lang tayo? Ani Cody, makaraang makababa na kami ng eroplano. Kung nagtataka kayo kung nasan kami ngayon, nasa Maynila na ulit kami. Kinakailangan na kasi ni Clark na bumalik sa trabaho niya. At tapos na rin naman ang pagiging matunog namin sa media matapos sa mga nangyari. Bagamat gusto ni Clark na doon na lang ako manganak sa Davao. Ayoko naman na mapabayaan niyang trabaho niya dahil alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang MSc. Sa unay natatakot ako na muling bumalik, pero ayokong isakripisyo ni Clark ang buhay niya rito. At isa pa, alam ko naman na gustong makasama nila mama at papa ang mga bata. Cody, hindi ba napag-usapan na natin to? Tumango si Cody sa sinabi ko pero hindi pa rin alis sa mukha nito ang disgusto sa pag-uwi namin. Ma'am, ayaw ni Cody dito because he wants to be with Alice. Napatigil sa pagsasalita si Claudia nang buhatin ito ng ama niya. How about an ice cream, baby? Saad ni Clark. Really, Daddy? I want strawberry. Magilo nitong saad. Nang mabaling na ang pansin ni Claudia sa ama ay binalingan ko si Cody. Cody, I know that you really want to be with your friend. And trust me, Cody, magkikita pa kayo. I'll talk to your dad and every summer, we'll visit her. Promise? Ngumiti ako at tumango. Promise? Clark? Nakangiti akong nilingon ni Clark at agad din itong ibinaling ang atensyon sa pagmamaneho. Yes, wife? Tanong nito habang ang tingin ay nasa unahan pa din. I thought uuwi na tayo sa bahay natin? Nagtataka kong tanong sabay tingin sa daan na tinatahak namin. Yes, we are going home. So pupunta muna tayo kila mama? Wika ko na mapagtantong pupunta kami sa Mountain High Estates. Ang lugar kung saan nakatira ang magulang ni Clark at ang lugar na kinalakhan naming tatlo nila Theo. Nope. Magsasalita pa sana ako nang unahan ako ni Claudia na mukhang kanina pa excited sa binulong sa kanya ng ama niya kanina bago kami sumakay ng kotse. Daddy, malapit na ba tayo sa new house natin? Claudia, you're ruining Dad's surprise to Mommy. Am I? Yes, you are. But I'm just excited. Nagugulan kong isa-isang pinagdastan ang mag-ama ko lalo na si Clark na mukhang natatawa sa anak namin na si Claudia. I'm sorry, Daddy. Bago pa ako muling makapag-react sa narinig kong sinabi ng anak ko'y huminto na ang kotse. At hindi ko mapaniwalaan ang nakita ko pagkababa namin. Agad nagtatakbo ang mga bata. Papasok sa nakabukas sa gate pero nanatili pa rin ako nakatayo sa labas at pinagmamasdan ang dati naming bahay. Ang bahay ni Tita Mams. Anong ginagawa natin dito, Clark? Naluluha kong saad. I told you we're going home and this. Inakbayan ako nito at hinalikan sa noo. Makaraan ay tinuro sa akin ang bahay na punong-puno ng alaala ng buhay ko simula pagkabata. This will be our new home. Masyadong maraming masasakit na alaala ang bahay natin dati. At gusto ko na makalimutan natin lahat iyon at iwanan na lang sa nakaraan. At alam ko napakahalaga sa iyo ng bahay na ito at lahat ng mahalaga sa iyo, mahalaga na rin sa akin. You don't have to do this, Clark, but thank you. You don't know kung gaano mo ako napapasaya. Pinapasaya sa mga bagay na ginagawa mo. And this is just too much and I don't know kung paano ko ito mapabayaran.
Di ko na naituloy ang sasabihin ko nang halikan nito ako sa labi. This will be enough as a payment? Anito? Ngumiti naman ako. How about dagdagan natin ang bayad ko sa'yo? Hindi ko na to inantay pang magsalita at ako na mismo ang humalik dito. Mommy, Daddy? Agad ako napahiwalay kay Clark na marinig ang boses si Claudia. Paglingon ko ay nakita ko anak namin na bagamat nakatakip ang kamay nito sa mga mata. May sibang naman ito kaya nakikita pa rin niya kami. Natawa naman ako at maging si Clark. Claudia, bakit palagi mo nalang iniistorbo sila mami during their sweet moments? Ani Cody na inakabayan pa ang kapatid at ginulo ang buhok ni Claudia. I'm not. And stop ruining my hair, Cody. I love you, wife. I'm so lucky dahil ikaw naging ina ng mga anak natin at magiging anak pa natin. Saad ni Clark habang pinagmamasa ng kambal. Ngumiti ako. I love you too and I'm also lucky dahil ikaw ang ama nila. Tumingala ako at nakangiting pinagmasa ng langit. Thanks God for giving me a life with them. Mommy? Bakit laging tulog si Clarence? Claudia, quiet, baka magising si baby. Then mabuti na yun para makita ko yung beautiful eyes niya. He needs to sleep so he can grow up fast. But I want to see him awake. Huwag kang makulit. Cody, Claudia, bakit hindi niyo nalang gayahin si Clarence at matulog na din kayong dalawa? Napatigil ang dalawa sa pagtatalo nang pumasok si Clark sa loob ng kwarto. Kanina ko pa pinagmamasa ng dalawa na walang tigil sa pagtatalo tungkol sa palaging pagtulog ng 1-month-old namin ni Clark na si Clarence. It's been 1 month nang isilang ko ang bunso naming anak ni Clark na si Clarence. At 1 buwan na rin ang nakalilipas ang wala ng ibang alam gawin na mag-ama kung hindi bantay ng sanggol na nasa bisig ko. Palagi nilang inaabangan ng pagdilat ng mga mata ni Clarence at pati ang simpleng paghikab nito ay ikinatutuwa nila. At syempre maging ako. Dad, it's only 3 o'clock in the afternoon. Nakausong saad ni Claudia kay Clark. Umiling naman si Clark at ginulo ang buhok ni Claudia. And it's also time for your nap, princess. Binalingan naman ni Clark si Cody na kasalukuyang pinipicturan si Clarence. At ikaw din, Cody. Gusto mo lang masolo sila mami at Clarence eh. Natawa ako maging si Clark. Nagsiselos ba ang princess ko? Sasagot pa sana si Claudia nang pumalaho na nangiyak si Clarence na nasa bisig ko. Mukhang tuloy na naistorbo ang tulog ng prinsipe namin. Puno na po ba ang diaper niya, mami? Gutom ba siya, wife? Is he sick, mami? Isa-isa kong tinignan ang 3, makaraan ay tumayo ako at tumiretso sa rocking chair na binili ni Clark. Naupo ako dito at maran itong iniugoy habang nagsimula akong umawit. Unti-unti namang huminto ang pag-iyak ni Clarence. Binalingon ko naman ng 3 at nilingon ko ang pinto. Mabuti naman naunawaan ng mga to na kailangan na muling matulog ni Clarence na walang ingin na nanggagaling sa kanila. Hindi ko maiwasang mapangiti nang umalis sa mga ito sa tuwing umiiyak si Clarence. Natataranta ang 3 at daig pa ako. At nakakatawang makita kung paano mahalin ng 3 ang bagong anghel sa buhay namin. Nagising ako na makarinig ng munting iyak at agad gumuhit ang ngiti sa mga labi ko na makita si Clark na nasa rocking chair at marahang hinihele si Clarence. Ngiting-ngiti ito at pinakatitigan ng anak namin. Bagamat nagtatrabaho si Clark, hindi nito nakakaligta ang bigyan ng oras sa mga anak namin. Katibay na ang tanawin na nakikita ko. Sino nga ba namang mag-aakala na ang seryosang CEO ng MSC? Mapapaghedi ng sanggol at minsan pa nga ito ang napapalit ang diaper ni Clarence at walang ate niya itong ginagawa. I'm lucky to have Clark as a father of my children. Wala na akong mahihiling pa sa isang katulad nito. Napatingin ako sa orasan at agad akong napabangon nang makitang 2:00 na ng madaling araw. Kinakailangan na matulog ni Clark dahil maaga pa ang pasok nito sa opisina. Nakita ko ang antok sa mga mata ni Clark nang tapikin ko to. Pero hindi pa rin naalis ang ngiti sa mga labi nito nang balingan ako. Just sleep, wife. Ako nang bahala kay Clarence. Mahinang saad nito. Umiling ako. No, Clark. May pasok ka pa bukas at hindi ka pwedeng magpuyat. Magpoprotesta pa sana ito nang umingit si Clarence. Mukhang gutom na ang baby natin, Clark. Wika ako kaya tila napipilitan nitong ibinigay sa akin ang anak namin. Pero bago ang lahat hindi nito nakaligta ang halikan ng bata at maging ako. Good night, wife. I love you.
Ngumiti ako. And I love you too. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Hindi namin nakakalimutan na sabihin ng 3 salita na iyon sa isa't isa. I know that a relationship is not all about saying I love you every day. It's also about proving those words every day. And I'm glad na nagagawa namin ito ni Clark sa isa't isa. Dahil ang 3 salita na yun hindi lang basta isang nakagawi ang bagay para sa amin ni Clark. Dahil alam ko hanggang sa pagtandaan namin ng mga salitang I love you o mahal kita, ang siyang magpapaalala ng pagmamahalan naming dalawa. 9 years later. Mommy! Napatigil ako sa pagtiba sa laptop ko nang marinig ang tili ni Claudia mula sa itaas. Mukhang may nag-trip na naman sa dalaga namin. At hindi ko na kailangang hulaan kung sino to o kung sino ang mga ito. Agad kong inalis ang salamin sa mga mata ko at nagmamadali akong pumanig sa taas bago pa masira ang itaas sa oras na magrambulan na magkakapatid. Nakapamayawang akong pumasok sa music room ni Claudia courtesy of her father and my loving husband. Sinabi ko na sa inyong dalawa na bawal pumasok sa room na to. Look at what the two of you did. Tili ni Claudia. Claudia, ano na naman ba nangyari? Wika ako at nagmamadali namang lumapit sa akin ang dalaga ko ng anak. They broke my guitar, ma'am. Nakasimangot itong saad. Huminga ako ng malalim at umupo sa sofa. Agad namang tumabi sa akin si Claudia habang patuloy pa rin itong nagmumukmok. Come here. Parang wala namang ginawa ang mga itong lumapit sa akin at nakuha pang humiti. Meet Clark's and youngest children. Kiran and Keegan, our identical twins. They're only 5 years old at walang araw na hindi puro kalokohan ang ginagawa ng dalawa. Ngayon ko na pinagsisisihan na pinaglihan ako si Teo nang pinagbubuntis ko ang dalawa. Dahil ang hinala ko ay namana ng kambal ang kakulitan ng tito nila. Bakit niyo sinira ang gitara ng ate niyo? Sad ko at agad namang nawala ang ngiti sa mga labi ng dalawa. Di ko sinira ang gitara ni ate. Sabay na sad ang dalawang makulit na bata. At sino naman nagsira ng gitara ng ate niyo? Sabay na humagikik ang dalawa at pumito. Lucky. Bigla namang sumulpot si Lucky. Ang labrador na iniregalo ni Tay sa dalawa during their last birthday. Magsasalita pa sana ako na magtatakbo si Lucky sa labas ng kwarto at agad na naman itong sinundan ng kambal. I can't believe this. Saad ni Claudia habang nakatingin sa pinto na pinaglabasan ng kambal at ng aso namin. Don't worry Claudia, ipapaayos lang natin yung gitara mo. But ma'am, naputo lang sasabihin nito nang sumulpot sa pinto ang binata ko ng anak na si Cody. You should always lock this room, Claudia. Nang sa ganun hindi nakakapasok ang kambal. Stop lecturing me, Cody. Umiling ako at napagpasyang magluto na lang ng paboritong cookies sa mga bata. Dahil mukhang mag-uumpisa na naman ang awayan ng isa ko pang kambal. Binata na dalaga ang dalawa pero hindi pa rin natatapos ang bangayan ng mga ito. Pero bago pa ako tuluyang makalabas ay lumitaw naman ang pangatlo naming anak ni Clark na si Clarence at agad itong tumabi sa kuya niya. Kuya's right ate, you always forget to lock this room so it's your fault na nasira yung gitar mo. Ano pa nga ba nga asahan ko kay Clarence? Idol na idol nitong kuya nito kaya naman lagi niya itong kinakampihan. Isa ka pa Clarence, isusumbong ko kayo kay daddy pag uwi niya. Ano man namang mangyayari, mananatili pa rin daddy's girl ang unika iha namin ni Clark. 5 anak namin ni Clark, pero para akong may 10 bata na alaga. Daddy, can you buy me a new guitar? Pwede mo namang ipaayos, bakit kailangan bumili pa ng bago? Shut up Cody, I want to watch Power Rangers. No Keegan, let's watch Naruto. Ate, you should listen to kuya. Ito ang senaryo na naabutan ko sa sala at hindi ko maiwasang mailing. Habang pinagmamasang si Clark na patuloy sa pananaway sa magugulo naming mga anak. Kapag hindi kayo tumigil, kami na lang ng daddy niyong uubos sa cookies na to. Agad namang natahimik ang 5 nang ibaba ko ang bowl na kinilalagyan ng cookies na binay ko kanina. Parang walang nangyari at nagkanya-kanyang kuha ang 5. Namabi naman ako kay Clark at agad ako nitong inakbayan. At sabay naming pinagmastan ang mga anak naming nagtatawanan na habang kumakain. I'm really blessed to have this kind of family. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Clark
at Sunshine. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.